Hello, magandang umaga po. Ay meron naman tayong tatalakayin na issue dito at ang kasunod na issue na tatalakayin natin ay patungkol po sa tinatawag na yung ano ba ang yung tungkol sa bagong spokesman ng House of Representatives Prosecutor's Office. At ang kanilang spokesman ay ang dating sa akin, pasensya ka na, Attorney Bukoy. Dating sa akin ay Marites ka. Marites ang spokesman ng House of Representatives. Ano ba ito? So, ngayon, dahil dito, siguro na ato na ang ating kung natin pansin natin is let us set straight the boundaries between a spokesman, what should be a spokesman and what should be not a spokesman. Okay? So bago yan, ay nais ko munang ipresenta dito yung aking yung aking video sa Nagtabon Beach doon sa Puerto Princesa. At ito po ay tulong ko lang sa aking kumpare na gusto nilang ibenta yung kanilang property na beach property. So ipapakita ko lang kung sino man may gusto dito sa makapanood nito, just contact me sa aking kwan dito. Pwede nyo ko makukontak tapos i-refer ko kayo sa kanya. Siyempre, pag marami na pera mo, you want investment. Yung at least 50-50, kikita ka, alam mo, ang kagandahan lang ito pag beach property po pag bilhin ninyo ay hindi nawawala, hindi natutunaw. Hindi kagaya na magnegosyo ka na retail, may goods, bibilhin mo yan ang ibebenta mo goods, tapos kung mapapanis yung goods, wala ka na. Kung hindi maganda pagbenta mo, ay tatalo ka. Pero kung lupa o real property ang bilhin mo, at lalo na beach property, ay malaki po yung kanyang, usually po, bihirang-bihira lang bumabagsak ang presyo ng lupa. So usually yan, tumataas yan. At kung tumataas, pwede mong, parang nagbabangko ka lang ng lupa ngayon, bumili ka ngayon worth at 10,000 pesos per square meter. After 5 years, ibenta mo yung 10,000 magiging 20,000. So kikita ka doble. Yan po ang aking advice sa mga may pera na gusto. Walang alam walang alam masyado sa negosyo. Pero ito, pinaka-sureball na negosyo na hindi mo na kailangan matuto na kung ano pa. Just buy a good property. Usually mga beach property kasi tourist area ito. Tapos, after, kung may nakalagay na facilities, hayaan mo na facilities na nandyan. Konting gastos lang. Kung meron ng mga facilities na nagawa doon sa mga worth 10 million o 5 million, so gagastos lang mga 2 million, pagandahin mo. After 5 years, pwede mo nang ibenta ulit, magdodoble yung presyo yun. Kasi ganito po ang takbo, ang trending sa presyuhan sa mga ating mga tourist locations, mga lupa doon. So, in-endorse ko ito po, ang property ng aking kumpare. Hindi ko naman sabihin ng kumpare ko sino. At least, ito makita nyo lang ang beach. Sabihin ko na sa isa Palawan. Ito po yun. Bago po ako bago po ako mag-live sa aking intended topic, ay pakinggan niyo muna po ito. Okay. So, nandiyan na ba tayo? Kita na ba? O, yan. Siguro palakihin ko ito. Yan Dito tayo sa Nagtabon Beach. Ayan yung Caroline Beach Resort. Sa taas, sa tower, may mga mansion dito taas. Ito yung property ng aking kumpare. Si Paul Garzon. Paul Roma Santa Garzon. So, ito po. Dito, West Philippine Sea. At dito, ito po yung tawag na Nagtabon Beach. Okay? Magandang umaga po sa lahat. Yan po. Sakasakali may gusto, mag-message lang kayo sa akin.
sa aking kahit dito, basahin ko lang naman ang mga comments ninyo eh. Sa comment section, maglalagay lang dito kung sino mga interesado. I'll call you. Okay? Siya pakilala ko siya sa kumpare ko na may-ari. Yan. Yan po ating akuan. Ngayon, may dagdag po ako na hinihiling sa inyo. Sana matulungan niyo po ako na makapagsampa ako ng kasong kuwaranto para pagtanggal sa senador na si Erwin Tulfo mula sa Senate. Ang kuwaranto po ay isang petisyon na isasampa ko, balak ko isasampa sa Senate Electoral Tribunal. Ang pinaka-problema ko po doon, aywan ko po kung bakit gano'n nila, ginawa nilang malupit at nakakaapi na tinatawag na filing fee. Kailangan magbayad ka ng filing fee sa Senado ng halaga na 50,000 pesos at may dagdag pa na tinatawag na na deposit na 10,000 pesos. So that will cost a total of 60,000 pesos. Wala pa yung mga papel gastusin ko. Lahat ng mga documents na kukunin ko wala pa diyan. So tapos siyempre magre-request pa ako ng mga certified copies doon mula doon sa COMELEC. At pag request ako certified copy sa COMELEC, at doon magre-request din ako sa Commission on Appointments ng Senado at saka Kongreso. How I will do it, I will magdagdag gastos lang yung kinikwento ko. Pero madali lang gagawin yan. So, ang kailangan ko lang talaga pag ma-file ko lang ang complaint. So, if you want to help me, and if you are so minded enough to help in order to remove the person who is a U.S. citizen to serve as the senator of the as senator of the Republic of the Philippines, tulungan niyo po ako. Otherwise, wala po tayong magagawa dito kung ganun lang, titingin-tingin lang tayo, magpo-post-post lang sa Facebook ng ating marubdob na paglalaban, ay walang mangyari po kung hanggang Facebook na lang tayo, hanggang Twitter, hanggang TikTok or whatever, hanggang YouTube. Kaya dito, let us put our thoughts into action. We file a case and let the court decide kung talagang karapat-dapat na yung Amerikano na si Erwin Tulfo ay upo na senador sa ating bayan. So much for that, I am now going to our topic. Ang topic po natin sa ngayon ay ito ba yung House Prosecutor na tinalaga ng House Prosecutor spokesman na si Attorney Bukoy ay karapat-dapat ba siya na maging spokesman? Ang sagot ko dyan ay hindi po. Sapagkat ang dating sa akin po, siya po ay hindi po siya House Prosecutor, spokesman, kundi siya po ay nagiging marites. Ang ideal po na kahulugan kung ano ang trabaho ng spokesman para po kayo ay magiging spokesman ng isang tao o isang grupo ay kailangan po nagsasalita ka lang ng bagay na kung ano ang nangyari. Hindi yung bagay na kung anong opinion mo. Ito, maraming spokesman o spokesperson na nagsasabi, isama mo na dyan si Harry Roque, na nawawala sa tono yung kanilang pananalita. Kasi, kumbaga, kung magsasalita siya doon kay Digong Duterte, ay dinugdugtungan niya. May mga salita siya dinudugtungan na hindi naman sinabi ni Duterte. Maraming spokesman na ganun. No? Hindi na ako magbabanggit sa iba. Itong babanggitin ko lang ito si Attorney, pangalan nito? Attorney, wala, hindi nakalagay. Attorney Bukoy lang pagkakalam ko. So, ipakinggan natin siya sa kanya bilang spokesman o ng araw ng trabaho niya dito sa press conference. Anyway, isang trabaho po talaga, official work ng spokesman ay humarap sa mga press. Kaya this is the first job that he has done for the prosecutors of against Sara Duterte. So pakinggan natin si Attorney Bukoy. Bukoy ba? Bukoy. Oh, yeah. And he's here to provide us with key updates on
impeachment proceedings, clarify legal points, and answer your questions to provide clarity. Of course, within the bounds of what can be publicly discussed. Um, he is a litigation lawyer of 41 years, attorney. Graduated from the University of the Philippines, College of Law in 1984, corporate and remedial law professor, managing partner of Bukoy, Pablador, and Associates Law Offices, specializing in corporate and tax trial and affiliate litigation. He is a member of Pre-Legal Assistance Group, or PLAG, since 1980, and Movement of Attorneys for Brotherhood, Integrity, and Nationalism, Incorporated, or BINI. Both associations are human rights and public interest groups of lawyers. At this point, it is my honor to introduce the official spokesperson of the House Prosecution Panel. Please welcome Attorney Antonio Odi Z. Bukoy. Before we begin the question and answer, we will allow Attorney Bukoy to deliver his opening statement. Sir, you may please proceed. Okay, pakinggan natin si Attorney Anthony Odi Bukoy. Bukoy. Pakinggan natin. Let's give him the floor. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. I want to set the tone nito pong interview sapagkat tayo ho ay nahaharap sa isang usaping pananagutan. Pero ito po ay hindi pangkaraniwan na usaping pananagutan. Ito po ay moral na usaping pananagutan. Ito po ay kaakibat sa natatanging proseso na hinaharap ng sambayanan. Ito po ay ang impeachment ng ating pangalawang Pangulo. Bakit ito natatangi? Sa kauna-unahang pagkakataon, sinakdal ang pangalawang pinakamataas na Una ko na po na sa Attorney Bukoy. With due respect to you, nagsasabi ka natatangi, ibig sabihin nagbibigay ka na po ng iyong opinion. The moment you begin to give opinion, you are not acting as a spokesman anymore. You are supposed to speak on what we're told you to speak about. But you are not there to give your own opinion. Tapos nagbibigay ka natatanging. Bakit? Sino ba sa mga sa mga prosecutors and sabi na natatangi yan? Ikaw lang ba nabigay ng opinion? So mali po yan. That's point number one. Maritis na po yan, maritis na ugali. Pinuno ng bansa sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ng unang ginang at ng Speaker of the House. Hindi lang po ito pagbabanta. Inamin niya na kumontrata siya ng taong magsasakatuparan ng bantang ito. In other words, may kinontrata na siya na asasino o mamamatay tao. So in other words, you are talking now and you are stating your own opinion na ginawa ni Sara yun ang akusasyon. Hindi mo naman sinabi dyan na yan ay sinabi ng mga prosecutor. Therefore, you are putting your words into the mouths of your principals. Dapat kung ano ang sinabi ng principal mo, yun ang gagamitin, yun ang sasabihin mo. Pero this time, ikaw nagkikwento. Ni isang mga prosecutor diyan, wala ko narinig na sinasabi yung sinasabi mo. Natatangi rin dahil sa kauna-unahang pagkakataon. Nasakdal din siya sa pangalawang artikulo, which is pandarambong ng kaban ng bayan or plunder. Natatangi because nasasakdal siya sa pangatlong artikulo, malbersasyon ng pananalapi ng bayan. Natatangi dahil siya ay nasasakdal sa pagtataksil sa saligang batas. Oh, yeah, natatangi. Puro ka opinion. Ikwento mo dito kung ano sinabi sa iyo, kung anong gagawin ninyo ng ganyang team, ng prosecutor, yun dapat ikwento mo. Hindi yung magbibigay ka ng opinion. Mali po yan. You have to go back to your planning stage and remake
what should be your strategy here. You are supposed to tell the people what were told you by your principals, who are the house prosecutors. Kung ano sinabi sa'yo, yan lang sasabihin mo. Hindi yung gumagawa ka ng kwento para sa'yo. Ikaw naman, ikaw na yung, hindi yung na kailangan spokesman kung gano'n. And finally, natatangi dahil sinakdal siya sa mga karmal-dumal na krimen. Natatangi ha. So, you are making an opinion at natatangi. So, kaiba-iba. Ha? Ngayon, ito pong paglilitis na ito, hindi lang po ang pangalawang Pangulo ang nasasakdal. Nasasakdal din po dito ang institusyon ng Senado. Opinion mo lang yan eh. Sino ba nagsasabi na nasasaktan ang Senado? Opinion mo lang yan. Naku naman, huwag ka magkwento. Mag-resign ka na. Bilang isang impeachment court. Nasasakdal din ang buong sambayanan Yan, na ganun dapat naman. ay buksan ang Pati mga sambayanan, dinadamay mo sa kwento mo. Asan ang iyong katibayan? You are supposed to be a lawyer. And a lawyer is supposed to speak based on facts. But if you are a spokesman, you are not supposed to speak as a lawyer. You are supposed to speak what were told you to tell the people. Kung ano nangyari, anong plano ng prosecutor, yun ang sasabihin mo. Kung anong ibang hindi ito sabihin, huwag mo sasabihin. Kung ano ang sasabihin ng iyong principal, yun na dapat sabihin mo. Lumalabas sa abogado ka na, hindi ka na spokesman. mga mata, makilahok sa proseso upang sa gayon ay matugunan ang mga pag-aagam-agam. Hindi ko alam kung idol mo si Attorney Claire Castro eh. Kasi si Attorney Claire Castro, ang kanyang style, magbigay ng opinion. You are an opinion maker, not a spokesman. Mga katanungan. With that, I'm ready to receive your questions. Marami pong salamat. Thank you, sir. Pagbigyan natin. We will Mga take tanong. first question from Mela Lismoras of PTV4. Hi, good morning po. Attorney Bokoy. Ay, kumusta? Yes, I'm Mela po from BTV. Sir, unahin ko lang about you. What made you say yes po sa pag-accept ng post nito as spokesperson? And can you just, spokesperson ng House impeachment prosecutors, yung exact term po na pwede namin gamitin? Ako po ang tagapagsalita o spokesperson, wala akong distinction eh. The prosecution panel. So magkasama po dyan ang public prosecutors at ang private prosecutors. Ano nag-udyok sa akin na tanggapin ito? Ikaw Para- muna, nagbigay ka ng opinion eh. Sinasabi lang ko anong rason kung bakit mo tinanggap ang alok sa iyo. At sabihin mo kung sino nag-alok sa iyo. Hindi ko magbigay ka pa ng opinion. Sa bayan. Kinausap ako ng ilang kaibigan na Ayan, nasa pwede yan. prosecution panel. And sa palagay nila ay ako ay makakatulong para ilahad sa taong bayan kung ano ang sinusugo ng prosecution. Yan, dapat yun, sundin mo yun. Tinanggap ko po. Ayan. Kung ano sinusubo sa iyo, yun lang sasabihin mo sa taong bayan. Huwag ka na magdagdag ng kwento. After talking to my family. Nasagot ko po. Opo. Tatanong ko pa, nasagot ko. Sinagot pa nga eh. Ba't, ano bang klase ito? And may second question lang po. Kahapon kasi, sir, inilabas na ng impeachment court, ng Senate impeachment court, yung isinumite ng kampo ni Vice President Sara Duterte na buong listahan ng kanilang mga magiging abogado dito nga sa paglilitis. And speaking of, kanina nga nabanggit nyo na kayo ay pangkalahatan na tagapagsalita ng House Prosecution Team. Sa panig po ba ng House Prosecution Team, kailan kaya natin papangalanan lahat ng kasali at kung if pwede na nating banggitin sino po ba yung mga magsisilbing private prosecutor sa panig po ninyo, kailan ito? At medyo compound question lang. Anong ibig sabihin po nito na nagsumite na rin yung kampo ni Vice President Sara Duterte ng kanilang mga abogado? Ano po yung ibig sabihin nito para sa trial? Ayun, ang problema kasi nagtatanong. Hoy, kung magtanong ka pa isa-isa lang, dalawang tinatanong. O tanong na klaro, sino-sino ang mga private lawyers na bitbitin ng House prosecutors?
Pangalawang tanong, ano masasabi dun sa mga abogado ni Sara? Ay, naku, opinion yun. Tingnan natin kung alam ng kanato spokesman ko na ginagawa niya. Ibig sabihin po nito na naglahad na sila ng kanilang entry of appearance. O yun, inuna niya sagot yung pangalawang tanong. Ibig sabihin nito ay handa sila. O yan, nagbigay ka ng opinion. Hindi mo naman alam yun nga kung handa sila o hindi. Sa utak lamang nila yun, hindi mo malalaman. Anong kang klase? Spokesman ka ba? O nagbibigay ng opinion kung anong inyong obserbasyon? Hindi spokesman yun. Na dumaan sa paglilitis. Ngayon, yung inyo pong isang pangalawang katanungan, Ayan. kailan ho natin papangalanan yung mga private prosecutors? Ayan, ang sagot mo, petsa. Kung kailan, ha? Petsa. Ano ang sasagot mo? Pakinggan natin. All in due time. O, in due time. O, pwede, tagapabol. Pwede pa yan. Okay, thank you po. Thank you. Salamat. Ibig sabihin, wala pa. Pero, yan okay lang in due time. Na tanggapabol yan kasi it refers to time. Po. Thank you, Mela. Billy Vegas from Abante Politico. You're recognized. Attorney, magandang umaga po. Attorney, tanong ko lang, meron po ba kayong bayad? Oh, merong bayad. O, sagot yan is mayroon o wala, o probono o wala. Pero hindi rin ako maniniwala na wala kang bayad. Wala po. Pagiging... Gaya po ng sinabi ko, ako po ay pinakiusapan kung maaring tumulong. Hindi ko na po kinakailangan ng bayad. O, hindi mo kailangan ng bayad. Pero tatanggapin mo rin kung bibigyan ka. Para ho sa bayan to. Oh, Hindi ho bayad. Oh? Bayad. oh. Parang guilty ka. Bakit mo sinasabi para sa bayan? Guilty ka ba? Next question ko po. Attorney, do you think po ba yung utos ng second impeachment court na pasagutin yung 20th Congress na House kung gusto pa nilang ituloy yung impeachment trial ay admission na pwedeng tumawid, mag-crossover yung impeachment? Ay, ang tanong na yan, Mr. May sino bang reporter ang tanong yan? Opinion yan eh. Hindi siya pwede otorisado sumagot dyan. Kasi ang pwede lang sumagot kung anong opinion, kung tumawid o hindi, ay ang mga prosecutor mismo. Hindi yung spokesman nila. Tingnan natin kung anong sagot dito ng spokesman na to. Okay, sa aking pong pananaw at sa pananaw ng prosecution panel, O, sige, sigurado ka ha, pananaw rin ng prosecutions panel yun ha. there's no such thing as crossover. O, yan ha. Okay, tanggapin natin kasi sinasabi daw, sabi niya, yan din ang isip niya, yan din ang sinabi sa kanya na pananaw ng mga prosecutor at magko-crossover daw. Yun ang sinasabi nila na nagtapos ang 19th Congress. Ang natatapos po ay yung legislative work. Yung Yan ha. Tanggapin namin yan. Sinabi mo na yun ang sinabi sa'yo ng prosecutor na ang trabaho sa pagsagawa ng batas lamang natatapos. Pero hindi natatapos ang trabaho sa pagiging pag-impeachment. paggawa ng batas. Yung institusyon ng Kongreso, yung institusyon ng Senado, ay hindi po yan nag-expire. Tuloy-tuloy po yan. So, I think it's a misnomer to say that I think, opinion mo yan. Huwag ka nga mag-hemis no. Opinion mo yan. You are not authorized to do that as a spokesman. You are now a lawyer acting as a lawyer. will it cross over? There's nothing in the Constitution that says Ayan, nag-abogado ka na naman. Abogado na sagot yan eh. Hindi sagot ng spokesman. crossover. In fact, sa ilang decided cases, gaya po nung, Ayan, nag-abogado ka naman. Kapag nag-cite ka na mga kaso, mga nakaraang kaso, abogado na style yan. Hindi ka po abogado, spokesman ka po. Pimentel versus the Joint Committee. Sinabi ng Supreme Court na ang napuputol, ang nagwawakas ay ang sesyon sa paggawa ng batas. Hindi yung institusyon na Ay, nagsusurvive, tuloy-tuloy. you are giving your own opinion. Nasagot ko po ba? You are becoming Thank acting you. as a lawyer, not as a spokesman. Nagmamaritis ka pa eh. O sige, pagbigyan natin isa pa. Isa pa po. Last. Hypothetical question lang po. What if i-dismiss po ng Senate impeachment Ano court ba itong reporter na to? Hindi yan Hindi yan abogado, spokesman ang papel niya. Bakit tinatanong mo kung ano opinion o what do you think? yung complaint, yung case nang hindi man lang nag-hearing?
Wala ho sa saligang batas yan. Yan ho Yan. ay betrayal. Abogado ka na naman. Opinion mo yan, Attorney Bukoy, hindi ka spokesman. Pag ginawa mo yan, dapat spokesman ka. Yan ho ay hindi alinsunod. Yan bang posisyon ng ng mga prosecutors? Iklaro mo kung yan ang opinion ng mga prosecutors, yan sabihin mo. Pero kung opinion mo lang yan, huwag mo isubo sa bunganga ng mga prosecutors ang opinion mo. Sa ating saligang batas. Sapagkat, unang-una, I'm assuming ang inyong tinutukoy ay yung motion to dismiss na inilahad ni Senator Bato de la Rosa. Ayan ka na naman, nagbigay ka na naman ng opinion. No? Ang hukom po, hindi nagmo-motion. Ang nagmo-motion, yung mga partido. Okay, nagbigay ka ng opinion, ha? Pero mamaya, ikukontrahin ko yan. Yung mga grounds na binanggit ni Senator de la Rosa, yun din po yung grounds na iniakit nila sa Supreme Court. So, ang nangyari, si Senator de la Rosa, umaaksyon na parang defense counsel. Ayan, ha? Ayon ho sa saligang batas, kapag nailatag, Mamaya kita kontrahin dyan. Oda, gusto ko lang kontrahin ito. Noong araw, lagi na lamang bawal ang sinasabi na bawal ang mga senador judges na mag-file ng motion to dismiss. Let me educate you. Sa nakakaraan lamang April 17, 2024, dinismiss ang kaso na impeachment laban kay Secretary Alejandro Mayorkas sa United States Senate nang magsampa ng motion to dismiss si Senator Schumer. So, kasama yan sa mga diskarte kasi otorisado si Bato dyan. Bakit? Sila-sila palang nag-uusap, hindi pa kasama ang prosecutor, hindi pa kasama ang depensa. Kung sila-sila lang nag-uusap, consider it as their own discussion among themselves. Attorney, di ba, sabi mo, bahigit ka 20 years na trial lawyers. Nakapag-file ka na ba ng petition sa Supreme Court? Ilang beses kung nakapag-file ka ng petition sa Supreme Court? Ilang beses na ba? Tandaan mo, lahat ng mga petition na sinampa mo sa Supreme Court na kapag hindi sufisyente sa form and substance ay binabasura ka agad. Dinidismiss ka agad ng Supreme Court. Na wala pa yung partido dyan. Wala pang nag-motion to dismiss. Sino nagdi-dismiss? Mismo yung justices ng Supreme Court. Sasabihin nila, for failure to raise questions that are sufficient to trigger the discretion of the Supreme Court to review and take cognizance of this case, this case is hereby dismissed. Sila na mga Supreme Court justices divided by 3, 15, tag-5 bawat isa, sila mag-uusap-usap. Yung isa sa kanila, i-dismiss na natin to. It is equivalent to motion to dismiss na wala pa yung partido. So you cannot argue that Bato is doing something that is wrong, that is not prohibited, and that is unconstitutional. It is only your opinion and you're acting in so speaking as a lawyer and not as a spokesman. And if you're acting so, you are treating yourselves, you are downing yourself into the level of a Marites lawyer. Ganun po nangyari. So, ibig sabihin, ilang beses na ba? I'm sure, maka 10 beses lang meron ka na at basura lahat ng Supreme Court. Nag-uusap ang Supreme Court Justice, may isa sa Justice sa Supreme Court, sabi, I move to dismiss that. Wala, kulang. Hindi na umabot ang kanyang hindi sufficient ang kanyang argument. Hindi sufficient ang kanyang forma. At kulang yung kanilang verification. Ganon din sinasabi. Hindi nga lang natin nakikita kung paano mag-usap-usap ang mga justice sa Supreme Court kasi sikreto sa kanila yon. Unlike sa Senate, that is public trial. Kaya sila nag-uusap. Kaya sila mismo, they will move
any of them will move for their own action, for their own selves only. Okay? So nakita ni Bato na 3 beses may 3 impeachment na sinampa nung una at nag-motion siya, is-dismiss na natin to. Ganun po yan kasimple. Marites spokesman Antonio Odi Bukoy. Do you understand what you are doing? And do you understand what you are saying is illogical? And do you understand that what you are saying cannot be accepted in the marketplace of ideas? Oh, sige, pakinggan pa natin ito si nagtitinda na lang ito ng Biko, Atty. Bukoy. Oh, si Marites spokesman. Ang articles of impeachment, dapat agad-agad mag-proceed sa trial. At dapat bigyan, iserve ng writ of summons ang Okay, impeached. stop na yan. You are just repeating what others are speaking or have been speaking to the public. Ganito po yan, Atty. Bukoy. I do not know how to call you, attorney or spokesman Bukoy. Ganito po yan. Hindi mo pwede ipagpipilitan ang opinion mo na dapat kasi nakalagay sa subsection 5, section 3, article 11 ng Constitution na nagsasabi when the articles of impeachment or a resolution of impeachment has been signed by at least 1/3 of the members of the House of Representatives, it shall, once it is received by the Senate, trial shall forthwith proceed. Yan ang exact language. I agree with you. But then, it does not say that it is prohibited for each of the senators acting as judge to move for the throwing out of the case for lack of substance and lack of form. Ano ngayon? Lack of substance na yan because of the fact na alam naman ng buong Pilipinas na may nauna pang 3 reklamo na naisampa at bakit ang pang-4 ang sinampa. At alam naman natin na presumably alam mo yan, Atty. Bukoy, as a spokesman, alam mo dapat yan na bawal ang impeachment na kaso na sobra sa isa sa loob ng 1 taon. Yan po. Because of that, you must remember that when the Constitution says that trial shall forthwith proceed, it does not prohibit a member senator judge to move for anything that he thinks it's improper for the Senate to do. And remember, the power to try, which is given to the Senate as impeachment court members, as impeachment court shall also include the power to dismiss or the power not to try because of defects. Ano pagpakain mo lang sa tao na hindi makakain dahil yan ang batas sinasabi kakainin. So, matindi talaga lahat kayo. Iba po kasi hindi kayo fair-minded. Kung fair-minded, dapat kayo titingnan yung batas. Napapasalamat nga ako kay very fair ang mind ni Justice Adolfo Ascuna. Tinawagan niya yung nangyari na remand na boto na huwag mo na, ibalik niyo muna sa kanila, iklaro niyo yan. Genius ang galaw ni Alan Peter Cayetano, ang tawag ni Adolfo Ascuna. At sabi naman ni ex-Justice Antonio Carpio, it might be irregular but it is not unconstitutional. If it is not unconstitutional, it means to say that walang nilabag sa Constitution. At lahat sa nakikinig sa akin, ito po yung katotohanan. Lahat po ng bagay na hindi pinagbabawal o lahat ng bagay na labas sa standards na sinasabi sa Constitution kung anong gagawin sa impeachment ay pwedeng gawin ng Senado bilang impeachment court. Okay? So whatever it is, they can even dismiss it if they want. Maganda ng alang, hindi na dinismiss. Niremand lang, hiningi lang sa kanila certification lang kasi it cannot be denied. Pang-apat na complaint ang sinampa. At dito, isa ko na yan, na-discover ko yung kasinungalingan ni Joel Chua na congressman.
sabi niya hindi pa raw kasi ang standard na hindi pwedeng buwagin o hindi pwedeng labagin ay yung inuutos ng konstitusyon na sa araw, mula sa araw na natanggap ang reklamong impeachment at beripikado, na ibig sabihin pag beripikado, yung complainant ay pumirma ay alam nila na nabasa nila ang reklamo ng buong buo, naintindihan nila ang laman ng reklamo, at naintindihan nila ng laman ng mga reklamo ng mga aligasyon doon ay pawang katotohanan lamang ang nakalagay ayon sa kanyang personal na alam at ayon sa katotohanan ng mga dokumento na nabanggit doon ay hango sa authentic na records. Kung beripikado, walang magawa ang Secretary General ng House of Representatives kundi sundin ang utos ng konstitusyon na sa loob ng 10 session days ay dapat nasa kamay na ng Speaker ang reklamong impeachment. At pag nasa kamay na ng Speaker, patawag niya ang plenaryo at mag-utos siya, okay, pag-usapan natin anong gagawin natin dito sa complaint na ito. Doon sila magdi-discuss kung ano gagawin nila at mag-action sila, mag-refer sila. Kahit kanino nila i-refer sa proper committee or Committee on Justice. Basta gagawin nila, mag-refer sila. Anong nangyari dito, Mr. Marites Attorney Antonio Audi Bukoy? Anong nangyari dito? Hindi mo nga alam eh. Na may 3 impeachment complaint na tinurugan. Tapos nagsalita naman ito si Joel Chua na wala pa raw 10 session days hanggang February 5 na binitbit yung 3 mga petition. Ay nako, inisa-isa ko po ang sesyon. Nabilang ko 16 session days ang nangyari mula noong December 2, 2024 hanggat February 5, 2025. Yan ang katotohanan. So, ibig sabihin po, nilabag nila. Yan labang hanggang dyan lamang tayo. Ang gusto ko na ipakita dito, mayroon tayong spokesman na nagsasabi, nag-aakto na nagbibigay ng sariling opinion. Ang spokesman po ay hindi nagbibigay ng opinion, kundi nagsasabi kung ano ang nangyayari, kung ano ang sinabi sa kanya ng kanyang principal, yun ang sasabihin niya. Hindi siya otorisado magbigay ng kanyang opinion. Okay? So, tawag ko sa iyo, Attorney Marites Antonio Odi Z. Bukoy. Okay. So, magandang umaga po sa lahat. Sabi ng Cassandra DC, panalo na CBP. Sara, magtago na ang mga corrupt na congressmen. Teacher Pet TV, Dr. Toto, kaya pala mayabang yung si Buktoy kasi member ng flag. Ano ba naman? Gusto mo magdebate tayo kung magaling ka flag lawyer ka, kahit mabini ka, I am challenging all of you to a debate. Anong gusto mong topic? Dito sa screen ko, sa live stream, magdebate tayo sa live stream. Si Jody Albuera, baka ikaw Toto ang marites nung magtestimony ka sa, ay hindi po ako nagmarites doon Jody, hindi mo lang naintindihan ang takbo doon. Sinabi ko doon na binasihan ko yung report ni Jing Capil. Yung report niya na ang siningil lamang nila na buwis ay 10,000. So, marites ba yan? Sinabi ko roon niya na hindi nagbabayad ng tamang property tax. At may basihan, report din mismo nila sa House of Representatives na hearing. Oh, marites ba yan? Hindi, pasensya ka na, Jody Alvira. Kasi napansin kita pa ulit-ulit kila rin tanong na gano'n. Anyway, ini-explain ko lang para maintindihan ng iba. So ngayon, dahil doon sa mga inamin ni Jing Capil na ito lang sinigil na 10,000 lang kada taon sa real property tax, nag-explain ako na para mapatunayan ko ang inaakusa sa kanya na siya ay nakabili ng 2 condominium, nakabili ng mga sports car, at kung ano-ano pa mga nabili niya, ay sapagkat dito yan posible nang gagaling doon sa kinita sa property tax. At pinakita ko na yung mga building na yon 10 billion ang halaga. So kung 10 billion, i-multiply mo sa 60% para makuha mong assessed value. So that is already 6 billion. Ngayon, para kukunan mo ng buwis, mag-multiply ka sa 1%.
What is 1% of 6 billion? 6 million. Naintindihan mo ba yan? Tapos hindi naman ako pwede mag-argumento doon, Joji Albuera. Kasi ipapakulong ako ni Paduano. Alam mo naman, hawak nila yung kan. Hawak nila diskarte doon. So Evelyn Pulot, mataas na pala spokesperson sa mga senator, judges. Benji, alam mo, lahat sila may spokesman. Usong may spokesman eh. Nakakatulong ba yung spokesman? Siyempre nakakatulong sapagkat kung isasabihin ng spokesman, ang gusto mangyari ng mga kanilang principal ay para kasi wala ng oras ang mga house prosecutors. Nag-aaral sila kung anong gagawin nila sa kaso nila. Kasi kinabahan sila ng kalaban nila, mga abogado, 16 lawyers ni Sara. O kaya, para makatulong, iba na naman ang gagawa na magsasalita sa bayan para sa mga prosecutors. Kaya lang, itong kinuha ninyo, hindi kagaya kay ganun din na may kasalanan din si Attorney Tonggol na spokesperson ng Senate. Nagbibigay din ng opinion. Dapat hindi kayo magbigay ng opinion. Ganun din. Sa totoo lang, kaibigan ko, yung magandang babae na si Attorney Claire Castro, nag-obigay ng opinion. Iwasan niyo po magbigay ng opinion. Sasabihin lang kung anong nangyari, ano sinabi ng boss nyo, ano ang isasabi sa bayan, patungkol. Huwag po kayo magbigay ng inyong opinion. Kung hindi nyo kaya yan, resign na lang kayo bilang spokespersons. Okay? Tapos, sino pang iba? So, Anselmo Rillo Biray. Magandang umaga po, Dr. Toto, sa lahat. Buyet Tabudyong. Dr. Toto, kahit may alam pa batas si Bukoy, kung di naman nakakapiring ang mata, ay marites talaga. Tama ka, pero ang sa akin ng puntos dito, hindi pinag-usapan yung talino ni Atty. Bukoy. Matalino yan, walang problema dyan. Ang problema lang, nakalimutan niya na sa tagapagsalita lamang siya. Hindi siya tagapagbigay ng opinion. Hindi siya tagapagbigay ng kung ano ang gustong i-argumento ng kanyang mga amo. Ang amo niya si Acop, si Luistro, si Kitz Flores, sino pa, si Rod Gutierrez, sino pa ibang mga kwan dyan? Mga impeachment, si Lawrence Defensor, yan ang mga amo niya. Huwag siya mangungupag niya, pangunahan ang mga amo niya. Yan ang aking masabi. So magandang umaga po at tayo'y magdasal. At mamaya may mangyayari naman. Magsasampa si Atty. Jerel Harold Respicio ng kaso laban kay George Erwin Garcia ng Comelec. At ang isyu ay nag-alok pala si Garcia ata, hindi pa sigurado, pero tinutukoy niya si Garcia ang kinakasuhan eh. Nag-alok si Garcia ng 300 million babayaran, bibigay kay Garcia 300 million katumbas ng para papanalunin si congressman. Kasi 300,000 ang voters. So 300 million ibigay. So equivalent to 1 million per voter na vote buying. Ang yan lang po ang ating programa sa ngayon.